ka-express, isang bagong balita ang kumakalat at muling nag-iingay ang buong basketball world. Si Kai Sotto, ang pinakamalapit na pag-asa ng Pilipinas para sa NBA, posibleng lilipad muli papuntang US. Pero ang tanong, para saan? NCAA ba o NBA Summer League? Sa likod ng hype, may totoong galaw na nangyayari. Ayon sa mga ulat, hindi pa rin bumibitaw si Kai sa kanyang NBA dream. Sa katunayan, actively siyang naghahanap ng paraan para makabalik sa radar ng mga NBA teams. At isa sa mga options ay ang pagsubok muli sa NBA Summer League kung saan dati na siyang naglaro kasama ang Orlando Magic noong 2023. Pero may mas nakakagulat na angle, ang posibilidad na dumaan siya sa US college system. Yes, NCAA, isang ruta na dati niyang nilampasan pero ngayon ay muling binubuksan bilang backdoor papuntang NBA. At dito nagsisimula ang tunay na tensyon. Hindi ito simpleng career move, ito ay risk dahil kung pipiliin niya ang NCAA, kailangan niyang iwan ang kasalukuyang pro path sa Japan. Kung Summer League naman, isang mabilis pero high pressure na audition ang haharapin niya. Isang maling galaw lang, maaring mawala ang pagkakataon. Pero isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang laban ni Kai. Sa edad na 23, may oras pa, pero hindi na siya bata sa mata ng NBA scouts, kaya bawat desisyon ngayon, critical, strategic, at maaring magdikta kung makakamit ba niya ang pangarap na matagal na niyang hinahabol. So ngayon ang tanong, aling daan ang pipiliin ni Kai? At handa na ba siyang isugal ang lahat para sa NBA? Kung babalikan natin ang kanyang journey, hindi ito yung typical na kwento ng isang prospect. Mula pa lang sa simula, iba na ang kanyang landas. Imbis na dumaan sa traditional na US college route, pinili niya sumabak agad sa pro development sa G League Ignite, isang bold move na ginawa para mapabilis ang kanyang pagpasok sa NBA. Pero gaya ng alam natin, hindi naging diretso ang daan. Hindi siya na-draft noong 2022, sumubok sa international leagues, naglaro sa Australia, pagkatapos sa Japan B-League, kung saan unti-unti niyang binuo ang kanyang game, improving stats, gaining experience at patuloy na hinahasa ang kanyang skills laban sa mga professionals. Pero kahit gaano kaganda ang proseso niya, may isang bagay na hindi nagbabago, ang kanyang pangarap sa NBA. At ngayon, parang nasa panibagong crossroads na naman si Kai. Ayon sa mga ulat, isa sa pinaka-realistic na options niya ay ang pagbabalik sa US, not necessarily bilang pro agad, kundi bilang student athlete sa NCAA. Yes, isang ruta na dati niyang tinanggihan. Pero ngayon, dahil sa pagbabago ng rules at sa evolution ng basketball pathways, naging viable ulit ito. Kahit para sa mga players na galing na sa mga pro system. Pero hindi lahat kumbinsido. May mga insiders na nagsasabing, risky ito dahil kailangan niyang iwan ang stable na career sa abroad para bumalik sa isang uncertain na environment. May nagsabi pa nga, na parang crazy idea ang ganitong move. At dito papasok ang isa pang option, NBA Summer League. Ito ang mas direct na path, isang pagkakataon para magpakitang gilas sa harap ng mga NBA scouts. Alam na ni Kai ang environment na ito dahil naranasan na niya ito noong 2023, pero alam din niya kung gaano ito kahirap, limited minutes, high competition, at bawat possession parang tryout. Kaya ngayon, dalawang mundo ang nasa harap niya. Isang long-term investment ang NCAA at isang high-risk, high-reward shortcut NBA Summer League. At habang tahimik pa ang kanyang kampo tungkol sa final decision, isang bagay ang sigurado, gumagalaw ang plano. Hindi ito rumor lang, ito ay direction, at sa bawat araw na lumilipas, papalapit siya sa isang desisyon na maaring magbago ng kanyang career at ng kasaysayan ng Philippine basketball. At habang umiinit ang usapan tungkol sa susunod na hakbang ni Kai, mas lumilinaw ang pinaka-core ng sitwasyon. Wala na siyang luxury ng oras. Sa edad na 23, bawat galaw niya ngayon ay hindi na development phase. Ito ay make or break positioning para sa NBA. Kung susuriin ang dalawang options, magkaiba ang mundo na papasukin niya. Unahin natin ang NCAA route. Sa papel, ito ay mas structured path. Kapag pumasok siya sa isang Division I program, magkakaroon siya ng consistent exposure, regular games, system development at tuloy-tuloy na evaluation mula sa mga NBA scouts. At dahil nagbago na ang rules ng NCAA,
Pinapayagan na ngayon ang mga dating pro players na bumalik at maglaro sa college level basta pasok sa eligibility requirements at qualify dito si Kai. Pero dito pumapasok ang risk. Kailangan niyang iwan ang Chip and Billy, isang liga kung saan kumikita na siya, may role na at may stability. Papasok siya sa isang sistema na walang kasiguraduhan kung siya ba ay magiging focal point o isa lang sa mga rotation players. At higit sa lahat, babalik siya sa development stage, samantalang ang NBA ay naghahanap ng ready now players. So ngayon, tingnan natin ang NBA Summer League path. Ito ay ang mas diretsong daan, pero mas brutal. Sa NBA Summer League, wala kang oras mag-adjust, limited minutes, limited touches, at bawat galaw mo, sinusukat agad. Isang maling rotation, isang missed opportunity. Pwede kang mawala sa radar ng mga scouts. Pero kung mag-click ka, isang breakout game lang, pwede kang makakuha ng contract o training camp in fight. At dito nagiging malinaw ang dilemma. NCAA is long-term investment pero delayed ang resulta. NBA Summer League, instant exposure pero high risk and failure. At huwag natin kalimutan, naranasan na ni Kai ang NBA Summer League noong 2023 kasama ang Orlando Magic at kahit may flashes siya, hindi yun sapat para makakuha ng NBA deal. Kaya ngayon, hindi na ito simpleng subok ulit. Ito ay refinement. Kailangan niyang pumasok sa Summer League na mas malakas, mas mabilis at mas decisive. At dito papasok ang pinakamahalagang tanong, saan siya mas may chance na mag-evolve into NBA ready player? Sa structured system ng NCAA o sa pressure cooker ng NBA Summer League? Well, sa dulo ng lahat ng ito, hindi lang career decision ang kinakaharap ni Kai. Ito ay legacy decision. Dahil kung tutuusin, hindi lang siya basta player, siya ang simbolo ng isang pangarap na matagal nang hinahabol ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng full-blooded Pinoy na makapasok sa NBA. At bawat galaw ni Kai, bawat desisyon niya, may bigat na dala, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong bansa. Pero dito rin nagiging komplikado ang sitwasyon kung pipiliin niya ang NCAA, parang sinasabi niya, handa akong umatras para makapag-forward. Isang strategic reset, isang pagbabalik sa pundasyon para mas maging handa sa mas malaking laban. At sa totoo lang, may logic ito dahil sa NCAA, mabibigyan siya ng mas malinaw na role, mas consistent na minutes, at mas system-based na development, mga bagay na kulang minsan sa kanyang previous pro stints. Pero ang downside, time. Sa NBA, ang 23 years old ay hindi na young prospect. Ikaw ay sinusukat kung kaya mo na bang makipagsabayan ngayon. Kaya kung magtatagal siya sa NCAA, may risk na malabel siya bilang late bloomer, isang bagay na hindi laging pabor sa signing opportunities.